tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakainit na balita mula sa gitnang silangan. Sa kabila ng umiiral na tigil putukan, muling yanig ng airstrike ng Israel ang Timog Lebanon na nagdulot ng pagkasawi ng isang tao at agarang sapilitang paglikas ng libu-libong residente sa 20 bayan. Ang marahas na hakbang na ito ay nagpapakita ng lumalalang tensyon sa rehiyon na tila hindi pinapansin ang mga kasunduang pangkapayapaan na isinusulong ng mga internasyonal. Ayon sa opisyal na ulat ng National News Agency o NNA ng Lebanon, napatay ang isang sibilyan sa naganap na pag-atake ng eroplanong pandigma ng Israel sa munisipalidad ng Maarake na matatagpuan sa distrito ng Tyre. Ang biglaang pambobomba na ito ay nagdulot ng matinding takot sa mga lokal na mamamayan na umaasa sanang magkakaroon na ng katahimikan matapos i-anunsyo ang tigil putukan nitong mga nakaraang linggo sa buong rehiyon natin. Kasabay ng mga pag-atake, naglabas ang militar ng Israel ng isang direktiba para sa sapilitang pagpapadisposisyon o forced displacement ng mga mamamayan. Inutos sa mga residente ng 20 bayan sa Timog Lebanon na lisanin agad ang kanilang mga tahanan at lumikas patungo sa hilaga ng Ilog Zahani. Ang kautosang ito ay nagdulot ng matinding kaguluhan habang nagmamadaling nag-empake ang mga pamilya upang takasan ang panganib na ito. Kabilang sa mga bayang sakop ng kautosang ito ang Deir al-Zarani, al-Namirie, al-Sharqieh, al-Dewayar, Haruf, Habush, Farjos, Zibdin sa Nabatye, pati na rin ang Nabatye al-Tahta at Nabatye al-Fawqa. Libu-libong pamilya mula sa mga lugar na ito ang napilitang iwan ang kanilang mga ari-arian sa takot na muling tamaan ng susunod na serye ng mga pambobomba na walang pinipiling oras at lugar sa kanilang rehiyon doon. Kasama rin sa listahan ng sapilitang paglikas ang Farruman, Al-Mahmudiyeh, Sajed sa Jezin, Rehan, Aaramta, Farchuba, Melki, Alawiza sa Jezin, Jarju at Arab Salim. Ang napakalawak na sakop ng kautosang ito ay nagpapakita ng plano ng militar ng Israel na linisin ang malaking bahagi ng Timog Lebanon na nagpapataas ng pangamba sa isang mas malaking operasyong militar na posibleng ilunsad sa mga susunod na araw. Hindi lamang sa pilitang paglikas ang hinarap ng mga residente kundi pati na rin ang pagkawasak ng kanilang mga ari-arian. Sa ulat ng NNA, winasak ng mga pag-atake ng Israel madaling araw nitong Sabado ang maraming kabahayan at mga gusali ng pamahalaan sa bayan ng Bint Jbeil. Ang pinsala sa infrastruktura ay nagiiwan sa mga mamamayan ng kawalan ng masisilungan at nagpapahirap sa paghahatid ng mga pangunahing tulong. Ang mga bagong pag-atake na ito ay nagaganap sa kabila ng isang kasunduan sa tigil putukan na pinangasiwaan ng Estados Unidos nitong unang bahagi ng buwan. Sa ilalim ng kasunduang ito, inaasahan ang ganap na pagtigil ng labanan, partikular na ang pag-atake mula sa grupong Hezbollah. Ngunit sa aktual na sitwasyon sa lapangan, patuloy ang palitan ng apoy at walang senyales na susunod ang magkabilang panig sa kasunduang ito talaga. Ayon kay Heidi Pett, ang reporter ng Al Jazeera sa Beirut, patuloy ang mga pag-atake ng Israel sa mga bayan at nayon na matatagpuan sa hilagang bahagi ng tinatawag nilang Yellow Line. Ito ang linya sa Timog Lebanon na nais kontrolin at sakupin ng militar ng Israel. Ang paglampas ng mga pag-atake sa linyang ito ay nagpapakita na lumalawak ang saklaw ng operasyon ng Israel laban sa mga target nito sa buong Lebanon. Ang Yellow Line ay naging simbolo ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa nakalipas na mga taon. Ito ang hangganan kung saan sinusubukan ng Israel na magtatag ng isang buffer zone upang maprotektahan ang kanilang hilagang teritoryo. Gayunpaman, para sa mga Lebanese, ang linyang ito ay isang malinaw na paglabag sa kanilang soberanya at nagiging dahilan ng walang katapusang displacement ng mga sibilyang walang kasalanan. Sa gitna ng kaguluhang ito, may mga diplomatikong hakbang na nagaganap sa likod ng mga eksena. Inihayag ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif na nagkasundo na ang Estados Unidos at Iran sa mga detalye ng isang kasunduan na naglalayong wakasan ang digmaan sa gitnang silangan. Ayon sa kanya, kasalukuyang nakikipagtulungan ng mga tagapamagitan sa magkabilang panig upang pinalisin at pirmahan ang naturang kasunduan. Iniulat din ng media sa Iran na ang paunang kasunduan ay magdedeklara ng pagtatapos ng digmaan sa lahat ng prente kabilang na ang labanan sa Lebanon. Ito ay nagdala ng kaunting pag-asa sa rehiyon na nabaon sa karahasan sa loob ng mahabang panahon.
Ngunit ang tagumpay ng kasunduang ito ay nakasalalay sa kung paano tatanggapin ng mga lokal na puwersa ang mga tuntunin at kung hihinto nga ba ang mga pag-atake ng militar. Gayunpaman, may malaking pangamba na ang patuloy na aksyong militar ng Israel sa Lebanon ay maaaring sumira sa potensyal na kasunduang ito. Dahil hindi kasama ang Israel sa mga negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran, walang katiyakan kung susunod sila sa anumang mapagpapasyahan. Ang kawalan ng koordinasyon na ito ay nagpapakita ng malaking lamat sa mga diplomatikong pagsisikap na ibalik ang kapayapaan sa rehiyon. Bukod dito, hayagang ipinahayag ng mga pinuno ng Israel na wala silang planong umalis sa Timog Lebanon sa malapit na hinaharap. Ang paninindigang ito ay direktang sumasalungat sa diwa ng anumang kasunduan sa kapayapaan na nag-aatas ng pag-atras ng mga dayuhang tropa. Habang nananatili ang mga sundalong Israeli sa teritoryo ng Lebanon, mananatiling napakataas ng posibilidad ng panibagong sagupaan anumang oras doon. Ang kasalukuyang tigil putukan na napagkasunduan ng mga opisyal ng Israel at Lebanon ay nag-aatas ng kumpletong paghinto ng operasyon ng Hezbollah. Sa panig ng Lebanon, sinasabing sinisikap nilang kontrolin ang sitwasyon ngunit napakahirap itong ipatupad habang patuloy na binubomba ng Israel ang kanilang mga bayan. Ang bawat pag-atake ng Israel ay nagiging mitya para sa ganting salakay ng mga armadong grupo doon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging malinaw na ang kasunduan sa papel ay walang gaanong saysay sa aktwal na labanan sa lapangan. Ang patuloy na pagkawala ng buhay ng mga sibilyan at pagkasira ng mga komunidad ay nagpapatunay na kailangan ng mas matatag na mekanismo upang ipatupad ang tigil putukan. Kung walang sapat na presyur mula sa United Nations, mananatiling sulat lamang sa tubig ang lahat ng napagkasunduan. Inaasahan naman ang susunod na yugto ng mga pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa sa darating na Hunyo 22. Ang layunin ng pulong na ito ay upang makamit ang isang komprehensibong kasunduan na magbibigay daan sa pangmatagalang kapayapaan. Ngunit sa bilis ng takbo ng mga pangyayari at sa patuloy na karahasan, marami ang nagdududa kung may mararating na positibong resulta ang naturang pag-uusap sa ngayon. Samantalang hindi rin ligtas ang hilagang bahagi ng Israel mula sa banta ng digmaan, nitong Sabado pinatunog ang mga sirena ng air raid alert sa hilagang bayan ng Metula dahil sa pagpasok ng isang kaaway na sasakyang panghimpapawid o drone mula sa Lebanon. Ang insidenteng ito ay nagpapakita na ang banta ng pag-atake ay hindi lamang nakadirekta sa timog, kundi may kakayahan din ang kabilang panig na gumanti agad. Kinumpirma ng militar ng Israel ang pagpasok ng drone, ngunit hindi nila direktang pinangalanan ang armadong grupong Hezbollah bilang may akda nito. Ang ganitong pag-iingat sa pagtukoy ng salarin ay maaaring diskarte upang maiwasan ang mas malaking gulo o kaya ay pagpapakita na marami pang ibang paksyon sa Lebanon ang handang lumaban sa kanila sa kabila ng mga babala at patuloy na pambobomba ng Israel sa bansa. Ang pinakamalaking biktima sa hidwaang ito ay ang mga ordinaryong mamamayan ng Lebanon na nawalan ng tirahan at kabuhayan. Ang sapilitang paglikas ng 20 bayan ay lumilikha ng isang bagong krisis sa makataong tulong sa buong bansa. Walang sapat na pagkain, tubig at gamot para sa mga lumikas at ang pamahalaan ng Lebanon na kasalukuyang naghihirap sa ekonomiya ay nahihirapang tugunan ang kanilang pangangailangan. Sa pagtatapos, ang sitwasyon sa Timog Lebanon ay nananatiling isang mitya na maaaring magpasiklab ng mas malaking digmaan sa buong rehiyon. Habang patuloy na binabalewala ang mga kasunduan at patuloy ang pag-atake sa mga sibilyan, ang daan patungo sa kapayapaan ay tila mas lalong humahaba para sa lahat. Manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa mga susunod pang mahahalagang ulat at pagsusuri sa pandaigdigang balita.